Good evening. Good evening po sa lahat ng mga kasari ko dyan. Mga kasari, wala po tayong upload kahapon. Sobrang busy po. At may nilakad, tapos namili, tapos may delivery pa po kahapon. Kaya sobrang busy. Hindi na po ako nakapag-upload. At ayun na nga po, ang ganap kahapon, sobrang dami. Ngayon po, marami po tayong stock ngayon. Ayan. Ayan. Kasi po may delivery si grocery kahapon. At saka, ayan, kumpleto po tayo sa grocery. Kaya, wala na pong hahanapin si Tumer. Nandito na po lahat. Nandito na po lahat ang kailangan ni Tumer. Yun nga po. Yun nga po at maraming kaganapan. Kaya yun, naging busy. Pagdating sa pagbibideo, parang tinamad na dahil alam nyo yun, yung syempre may nilakad ka pa, nabili ka pa, tapos pagdating mo sa bahay, eto magtitinda ka, tapos si Super A na nga yung nag-display ng iba. Kaya ayun, yun po yung ganap kahapon, kaya po walang upload at sobrang napagod na ang aling tindera. At ngayong araw ay Wednesday. Wednesday po ngayon. Medyo nakakabawi-bawi na po ang bentahan. Sabi nga po ng iba, nung mga nakaraan talagang matumal. Pero laban lang at makakabawi naman. O tama naman, ilang araw na tayong nakakakota. At sa mga viewers, pasensya na po, wala nga po akong upload kahapon. At alam niyo naman, pagka gantong oras, ako na lang nandito. Ayan. Ayan po ang aking mga paninda. Ayan. Maliit lang po ang aking tindahan. Paulit-ulit ko sinasabi, gusto ko mag-extend, hindi na pwede dahil wala na kaming dadaanan at masasakop ko na hanggang hagdanan. Na paulit-ulit kong sinasabi, ang aking tindahan ay dito lang sa bahay. At ayon, gusto kong palakihin, hindi po pwede. Ayoko rin naman pong lumabas para umupa. Dito na lang ako. Pagtsatsagaan ko na, di bali ng magpatong-patong yan. So, mga kasari, ano bang ganap ninyo sa inyong mga tindahan? May napanood ako na isang kasari din natin na ang sabi, wala sa maliit na tindahan, wala sa ang importante nabibili yung items mo. Tama naman. Yun nga lang, talagang hindi ka makapag-display ng madami. Kasi nga po, yun nga po yung nangyayari, paunti-unti lang. Kaya ang mangyayari, meron ka mang stock. Refill ka na lang ng refill sa mga paninda mo. Kung ano yung naubos, ano mo na lang, mag-refill ka na lang. Ayun po ang ganap. Yun po ang nangyayari. Yun po ang wala naman akong masyadong kwento dahil
yun at yun din naman. Mm, sa usaping utang, sa tindahan po, hindi maiiwasang walang uutang. Kasi po, syempre, lalo na kung kapitbahay naman natin, pwede naman. At kung alam mo naman na hindi naman patatagalin, syempre, ang tindahan po kasi, pagka talagang pinasok mo yung pinautang mo ng pinautang, talagang wala pong mangyayari, lulubog ka po. Kasi pagdating ng usapan nyo na dapat magbayad, minsan hindi nakakabayad. Ang nangyayari po, magbabalance. Ngayon, paano mo pa iikutin yung pera mo? May nangyari na po sa akin yan, umabot ng 8,000. Tapos, nung magbabayad, hindi naman nag-full payment sa 8,000. Ang nangyari, 4,000 lang ibinayad. Minsan nga, hindi pa nga na nakakalahati. Kaya napakahirap. Ngayon, napakahirap din po na hindi mo sila pautangin. Unang-una, syempre may awa ka rin eh. Hindi mo masabi na, hindi ako nagpapautang. Ewan ko lang po sa inyo. Ako kasi talagang hindi ko kayang sabihin sa customer o sa mga kapitbahay na hindi ako nagpapautang. Unang-una, in case of emergency, kapitbahay po ang pwede natin takbuhan. Emergency. Tapos, at makakatulong, wag po nating sa sarili natin na tayo ay hindi mangangailangan. Kailangan tulong, hindi po financial. Sabihin na po natin ang mga may sari-sari store ay may pera. Kung tutuusin, meron naman po talaga eh. Kaya lang, hindi nga po sa pera. Yung emergency po na kailangan kang tulungan. Emergency, halimbawa, may sakit ka, kailangan mong magpadala sa doktor. Kung hindi ka marunong makisama sa kapitbahay, sa tingin niyo po ba tutulungan tayo? Di po ba hindi? Kaya yung sistema natin na bilang may-ari ng tindahan, mahirap na masarap. Yung siyempre yung pakikisama nandyan eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Mga kasari, ewan ko lang po sa iba kung kaya nila. Ako po kasi hindi ganun ang aking mindset. Ang sa akin, pagka may umutang, edi kung ayaw mong bigyan, edi wag. Kung gusto mong bigyan, edi sige, go. Kahit mapapera man yan, sige, go. Kung ayaw mo, di huwag. Yun lang po. Pero yung sasabihin natin, totally hindi mo sila papautangin kasi mahirap maningil. Opo, nandun po tayo. Mahirap maningil. Pero siguro bigyan na lang ng limit na mapagbigyan mo din. Hindi po pwedeng totally hindi mo pagbibigyan. Kaya bilib ako sa mga ibang kasari natin na sabi nga nila walang utang kahit na isang beses lang o kaya mag-balance, hindi sila pumapayag. Ewan ko po, hindi ko po yata kaya. In 3 years ko dito sa tindahan na to, parang hindi ko pa rin kaya, hindi pa rin ganun katigas yung aking puso. Katulad nga po sa mga bote. Dinipositohan na, hindi na ibabalik. Minsan makikiusap, magdi-deposit, hihiramin na lang kasi sakto lang yung pera. O sige na lang, babawi ka na lang doon sa mga deposit na hindi na binayaran. Kasi po, ang deposit sa akin ng isang Red Horse ay 10 pesos. So, hindi man po niya isauli, 5 piso lang naman ang bili natin. So, tubo pa rin tayo.
Ngayon po, kung yung mga humiram na walang deposito ay hindi nagbalik, yun po yung ibig ko sabihin na parang ikaw na rin yung nandun na rin doon sa tubo mo. Ganun po nangyayari. At isa pa, ano pa bang ang bigas natin ganun pa rin, hindi pa rin bumababa. Sabi nila nga sa news sa TV ay bababa na, pero hindi pa rin po. Ay may ano pa rin, may ang bumaba po yung local rice. Ayun. At wala na akong paglagyan. Ang ibang paninda ko nandito na lang, nakalagay na lang dito. Kaya kung hindi magtatanong ang customer, hindi nila alam na meron akong ganun. Wala na po akong paglagyan. Kumpleto na po yung sabon ko. Hindi ko na pwedeng i-display pa dahil wala na nga pong paglagyan. At yung ano pa ba yung kung ano yung bibilhin nito, meron naman po lahat na eh. At tungkol naman po sa mga candies, hindi naman ganun kalakas. Talagang grocery lang po talaga. Oh. Halika. Halika dito. Yung aking alaga, kung nagbablog daw ako, gustong makita yata. Gusto niya makisabay. Upo ka dito. Oh. Ayan. Oh, hello guys mo. Hello guys. Oh, dali, makipagkwentuhan ka. Ngayon nag-quiz kami sa MAPE. Tapos 8 out of 10 ako. Wow. Tapos, Okay lang ako. okay ka lang. Apo. Hindi ko alam pa sa ibang quiz ko, ilan yung score ko. Galingan mo, baka mawala ka sa top. Easy lang naman yung mga yung Filipino, easy. Yung science, easy. Wow, easy. Eh, yung math. Kind of. Konting mahirap, konting easy. Pero saan ka nag-honor? Saan ang mataas na grade mo ng grade 2? Math at science. Oh, very good. Kaya mo pala ang math. Opo. Dahil dyan, bawal ka pa rin kumuha ng soft drinks. Alam ko. Crispy fry. Ano yung crispy fry? Yun nilalagay sa chicken. May mushroom soup. Ito po ang aking apo, nag-iisang apo. Nag-iisang apo. Asa ng mami mo nga daw? Nasa Dagupan. Anong ginagawa sa Dagupan? Nag-aaral. Nag-aaral. Ayan po. Kami po ay family ng eyeglass. Mga eyeglass. Naka-eyeglass po kaming lahat. Dada ilang beses ito nahulog. Tapos ilang beses yun sa yung lens na tanggal. Pag meron na dito sa camera na yan, hello. Nakikita ka ni mami mo dyan. Hello, mommy. Ayan. Butchog po yung aking apo. Butchog. Dahil po sa tindahan. Ay, huwag na. Hindi na. Bawal na yan. Bye-bye. Bye-bye. See you. Next vlog. Bye-bye na po. Kung sino naman po yung makakapanood nito, sana subscribe naman po. And pakipindot ang notification bell para updated po ang lahat sa mga video na aking ina-upload. I love you all. God bless you po. Mag-like